Tayo ay mahilig makipagkaibigan. In fact, we make friends with our relatives. We make friends even with acquaintances and even total strangers. But the question is, have you made friends with yourself? Tayo ba ay kaibigan ng ating sarili? Ang ating pag-aaral, yourself, your best friend. Thank you, Father, for life. Thank you for energy, and thank you, Lord, for all the blessings you give us. Salamat sa iyong mga binibigay na mabubuting bagay sa amin, sa iyong pagtutuwid. Salamat, Lord, sa inyong pag-ibig sa amin at sa inyong pakikipagkaibigan sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Cleanse us, empower us, heal us, restore us, so we can come into your presence boldly to ask for blessings. We ask for blessings, O God, because you promised to bless us, and you ask us, Lord, to ask from you. Nawa ang inyong pagpapala ay maging malinaw sa amin, turuan niyo po kami, at ang hiwaga na yung salita, magkaroon ng application sa buhay namin. Bigyan mo kami, Lord, ng karunungan na makita ang inyong wisdom at ma-apply namin ito sa aming buhay. Protect us from all work of evil men and evil spirits. Protect our loved ones who are not with us right now from any harm, and may your mercy abound in our lives. At nawa lahat kami magkaroon ng kapayapaan at tumanggap ng pagpapala niyo. Walk in our midst, be our teacher, be our healer. We ask you, Father, in the name of Jesus our Lord, yourself, your best friend. Yourself can be your best friend. In fact, kung may kandidato po na maging best friend natin, number one na dapat ang ating sarili. At dapat natin isipin, only God and yourself will surely not leave you. Alangan namang maiwan niyo ang inyong sarili. Imposible yon. Alangan namang iwan ninyo ang inyong sarili. At alangan namang iwan tayo ng Diyos. Pangako niya, hindi tayo iiwan. So kung merong dalawang hindi mawawala sa ating buhay, ang Diyos at ang sarili natin. Joshua 1:5, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. And we claim the same promise for all people who are putting themselves under the lordship of our God. Matthew 28:20, surely I am with you always to the very end of the age. So yun ang Panginoon at yun ang ating sarili kasama natin. What is important is to develop friendship with yourself. Bakit po natin yan nasasabi? Sapagkat napakarami mga tao tayong naobserbahan sa buhay, sa counseling, na hindi talaga nakikipagkaibigan sa sarili. Sila ang number one na sumisira sa sarili nila. Sila ang number one na sumisira ng kanilang loob. Sila ang number one na nagre-reject sa kanilang mga sariling kagustuhan. Sila ang pumipigil sa kanilang mga sariling hangarin. How can we be a good friend to ourselves? How can you be a good friend to yourself? Simple, do to yourself what you would do to a good friend. Do to yourself what you would do to others. This is the golden rule of Jesus in reverse. Sinasabi, do to others as you would have them do to you. Now, do to yourself as you do to others. In other words, know yourself. Wala namang tunay na magkaibigan, liba na lang sila'y magkakilala. Kasi kaya mo nalalaman at nasasabing kaibigan mo isang tao, kilala ka niya, alam niya ang yung pagkatao, pero tinatanggap ka pa rin niya, minamahal pa rin niya, kaya kaibigan. Pero kung ang dami-dami niyang hindi alam tungkol sa'yo, magkapalagayang loob kayo, pero kunwari lang yun. Nag-iisip ka na baka pag nalaman niya ang lahat ng totoo, mawala rin siya sa iyong buhay, so hindi mo pa siya kaibigan. So kaibigan ba natin ang ating sarili? Know yourself. Psalm 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Hindi sa pagiging mayabang o self-centered, nakakapanalamin ba kayo at sasabihin niyo sa sarili niyo, you are wonderful. You are fearfully and wonderfully made. Hindi yan kayabangan at hindi masama. Nakita na natin sa Psalm. Sapagkat ang kumikilala sa kanyang sarili, nakikita niya doon ang bakas ng Diyos. Nakikita niya yung imprint ng Diyos na lumikha sa kanya. Nakikita niya ang mga katangian ng Diyos na nakatanim at naghihintay lamang na maalagaan, yumabong at mamunga. Pinupuri kita, O Diyos, sapagkat ako'y kahanga-hanga ang pagkakalikha mo. Pero nasasabi lang po yan ng isang taong kilala niya ang kanyang sarili. Meron hindi kilala ang sarili niya, kaya sobra niyang pinupuri. Pero meron ding hindi kilala ang sarili, kaya sobra niyang pinipintasan.
Ano po ang ibinibigay niyo sa inyong sarili? Puro na lang pag-aalipusta, pangahamak, puro mga sana ganito ako, sana hindi ako ganun, sana si ganun na lang ako. Hindi mo masabi-sabi sa sarili mo, I am fearfully and wonderfully made. Kaya napakahalaga po, kilalanin ang sarili. Hanapin yung mga talent na ibinigay ng Diyos, hanapin ang mga katangian, hanapin yung napakagandang mga bagay na nandyan. Kung hindi pa lumalabas, naghihintay lamang na bigyan ng pansin para ito ay ma-develop. Know yourself. But how can you know yourself when you are very busy trying to watch other people's lives? Paano mo talaga na masusuri ang iyong sarili kung hindi ka nagbibigay ng panahon para pag-aralan ito? Suriin na yung mga ginagawa at mga nagiging bunga nun, kundi abang ka ng abang sa buhay ng may buhay. Very important part of knowing yourself is to know your strengths and to know your weaknesses. Hindi tayo perfect. Pero meron tayong mga strengths. May mga lakas, may mga katangian ng tao, bagamat may mga kahinaan at kuminsan ay kapintasan. Si Paul, anong kanyang nasabi tungkol sa kanyang pagkakilala sa sarili niya? Philippians 3:4-6. If anyone else thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, and for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless. Sabi niya, kung meron sana na may karapatan dito na magsabing, ako okay, ako na yun. Sabi niya, kung merong dapat magbigay ng confidence o pagtitiwala doon lang sa achievement ng tao, sabi, ako na yun. Hudyo ako, sabi niya ganon. I was circumcised on the 8th day according to the law of Moses and according to the tradition of our nation. Sabi ganon. Alam ko ako kung saang bayan, Israelite. Pati tribo pinanggalingan ko, Benjaminite. Talagang pusakal na Hebrew ako. Hindi lang basta Hebrew, sabi niya, Hebrew of Hebrews. At hindi lang yon, Pharisee pa ako. Nagpakadalubhasa. At kung tutuusin ang lahat ng legal na hinihingi ng batas ng ating bayan, walang maisusumbat o walang maisisisi sa akin, sabi niya. Hindi pagyayabang, kilala ang sarili. Kilala niyo ba ang magulang niyo? Alam niyo ba pangalan? Alam niyo ba middle name ng nanay niyo? Alam niyo ba ang pangalan ng mga magulang ng nanay at tatay niyo? Baka hanggang doon na lang, no? Sa nanay. Maraming mga tao kasi hindi nila kilala kung saan sila nagmula. Tuwang-tuwa pa yan pag sinabing, saan probinsya nyo? Ay, hindi ako lumaki doon eh. May probinsya kami pero hindi na ako doon lumaki. Sa Manila na ako lumaki. Tuwang-tuwa na wala siyang roots. No? Mga baligtad na pagtingin sa sarili. Sapagkat pag tiningnan nyo yung roots nyo, hinanap nyo yung mga ninuno ninyo, surely makakakita kayo ng mga kadakilaan. Makakakita rin kayo siguro ng mga kahihiyan. Pero hindi pwedeng hindi kayo makakita ng mga kadakilaan na maaaring makadagdag sa pagkakilala nyo sa inyong sarili. Pero, masasabi ba na sinabi ni Paul? Kilala ko ang aking sarili. Madalas ang pagpapaliit natin sa sarili dahil hindi natin kilala ang ating sarili. Ang nakikilala na lang natin kuminsan at alam yung immediate environment of poverty, the immediate memory of suffering in our family, but we don't know any other glorious part of the story of our ancestors. Romans 7:18, I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. So si Paul pa rin yun, alam niya yung strengths niya, alam niya rin yung weaknesses niya. Sa inyo, wala namang mabuti rin sa akin kung tutuusin. Marami kong pwedeng ipagmalaki ng mga achievement, pero yung kalooban ko rin naman gusto kong gawin ng tama, lagi yung mali din na nagpipilit na magawa. Bakit kailangan ding alam natin yung nature natin para alam natin kung paano susugpuin ng ating mga kahibangan? Alam natin kung anong dapat pinuputol ng mga ugali. Anong masasamang asal ng ating pamilya ang dapat sa ating generation na lang matapos at huwag nang ipasa sa susunod na generation. Kasi kadalasan yung mga kapintasan ng pamilya, generational din. Kung mahilig mambugbog ng mga asawa yung mga lalaki na yon, yung mga magiging anak nilang lalaki, magiging taga-bugbog din ng mga asawa nila, yung tuloy-tuloy. Kung mga lasenggo yung mga ninuno, magiging lasenggo din itong susunod na generation. Kung mga babaero, magiging babaero rin. Kaya kung meron tayong mga dapat malaman yung kasaysayan ng istorya natin, hindi lang maghahanap tayo na ipagmamalaki, kasi dapat maghanap din tayo ng mga kapintasang nag-ugat na sa ating mga lahi para mabunot yan
at huwag nang maipasa pa sa susunod na henerasyon. Lahat ng mga pangit na asal natin dapat matapos na at hindi na mamana ng ating mga anak. Lalo tayo mga nakakilala sa Panginoon, lumalaki sa salita ng Diyos, dapat may maiba. Dapat kilalanin ang sarili para alam kung alin yung ide-develop at alam kung ano yung wawakasan na. It is important to know oneself. Know what can be changed for the better in you. Psalm 51:10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Laging renewal ang hinihingi. The creation of pure things in life. Kailangan, hinahanap natin, alam mo, pwedeng baguhin ng baguhin. Hindi dapat tayo nakokontento sa kalagayan na lang natin na ganun. Sapagkat habang may buhay, ay mayroong pagkakataon at may ibinibigay ang Diyos sa kakayanan para umasenso ng umasenso. A change for the betterment of our character and of our lives. How else can you be a good friend to yourself? Accept yourself. Pinakamasaklap na yata kung kayo pa hindi tatanggap sa inyong sarili. Dapat tanggapin mo. Kung tinatanggap tayo ng Diyos ng walang patakaran, minamahal tayo ng Diyos, tayo man dapat tanggapin ang ating sarili. Tanggapin na meron tayong mga strengths, tanggapin na meron tayong mga weaknesses, and just decide to operate in our areas of strength. And decide to try to strengthen our weaknesses. But accept yourself. Accept what cannot be changed in and about you. Kilalanin kung anong dapat baguhin at baguhin, kilalanin ang hindi na mababago pa at tanggapin na lang. Tulad na naman ni Paul. Meron siyang isang napakalaking kahinaan o kapintasan na ilang beses siyang hiningi sa Diyos na tanggalin, pero hindi tinanggal, so tinanggap na lang niya. Hindi ka pwedeng makipag-contest sa sarili mo all your life. Wala kang mararating. Hindi pwedeng makipagtunggalit, makipaglabanan ka sa iyong kalikasan, sa iyong likas, sa iyong sariling pagkatao dahil wala kang mararating. 2 Corinthians 12:7-9, to keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Hindi natin alam, hindi yan sinabi sa Biblia kung ano yung thorn in the flesh. Naranasan nyo naman, may salubsub kayo sa daliri ninyo, may pumasok doon na kaprasong kahoy, kaprasong tinik, no? O kaya may tinik ka sa lalamunan na tinik ng isda, o kaya ay meron kang tinik sa iyong paa, whatever it is, ang sakit nun. Mahirap yun. At sabi ni Paul, meron akong ganong thorn in the flesh. 3 beses kong hiningi sa Diyos alisin, pero sabi niya, umasa ka na lang sa aking grasya. Ang ginhawa mo ay magmumula hindi sa wala kang tinik na nakalubog sa iyong laman, kundi sa kabila ng may tinik ang nakalubog sa iyong laman, nandito ako at pwede kang sa akin umasa, lumapit, humingi ng kalinga. Kaya sabi niya, tinanggap ko na lang yon. In fact, in another way, sabi ni Paul, lalo ko pa nga ngayon, pagmamalaki pa yung mga bagay na yan, dahil habang nagiging mahina ako, lalo ko naman kinakailangan ng Diyos. Lalong hindi ako lumalayo sa Kanya. Parang yung anak nyo, halimbawa na hindi marunong lumangoy, hindi pa nakayakap sa inyo pagka kayo nagsuswimming. Subukan yung marunong na yung lumangoy at malaki na, mabuti kung lingunin kayo, baka nga nalulunod na kayo, hindi pa kayo masagip. No? Pero dahil kailangan kayo, pirbing nakayakap sa inyo. Ganda na maliliit na bata, laging nakasakay sa'yo, sinasampa-sampa ka. Subukan mo maging 12, 13, 14 na, halos ayaw kang makasabay sa mall. No? Kaya sabi ni Pablo, lahat ng kahinaan ko, ikatutuwa ko. Dahil yun ang lalong naglalapit sa akin sa Diyos at nagpapaalalang huwag lumayo. Kaya ano man ang mga kahinaan natin mga kapatid, kung talagang hindi na yan mababago pa, nandyan na, tanggapin, at sa katunayan, balik na rin, ipagpasalamat dahil nandyan yan, nakakatiyak tayo, hindi tayo magmamalaki sa Diyos at hindi tayo lalayo dahil kailangan natin siya. Sino bang napapahamak? Yung sobrang malakas, yung sobrang independent, hindi na halos kailanganin ng Diyos, yun ang nalalayo. Kaya yung mga kahinaan, pinagpapasalamat din yan. Basta tiningnan mo sa tamang paraan. Yung halimbawa, meron ka hindi maipagmalaki na part of your anatomy, isipin mo na lang na kung naging sobrang maganda ka dyan, baka ang yabang-yabang mo pa eh. So ngayon, hindi ka makapagyabang, naobliga ka maging humble. No?
Kasi kung hindi tayo magkukusang maging humble, mabuti na rin yung nauobliga ka, humble pa rin ang ending. Pero nauobliga ka lang. Pero mabuti na yon kaysa sa naging mayabang ka. Accept what cannot be changed in and about you. You cannot be friends with yourself if you're forever trying to be someone else. And then accept your strengths and your assets. Philippians 4:12-13, I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me strength. Sabi ni Paul dito, natutunan ko na ano man ang mangyari, magpasalamat. Ano man ang mangyari, makontento. At ano man ang sitwasyon, hinahanap ko kung ano yung blessing. Total, sabi niya, pagkasama ko si Kristo, wala naman ako hindi magagawa. Lahat ay kaya kong harapin pag siya ang aking kakampi, pag siya ang aking kasama. And Jesus is our strength. God is our asset. No? Na nagsabing, hindi kita iiwan kahit kailan. Why don't you accept that as part of your strength? Nakakampi mo ang Diyos, na anak ka ng Diyos, at nangako ang Diyos na hindi ka iiwan. Pag nagsuswot analysis ka ba, tinitingnan mo kung ano yung mga strength mo, weaknesses, ano mga opportunities mo at mga threats sa buhay, kasama ba sa strength yung Diyos? When you sit down and count your blessings, mga binibilang mo ba, kotse, silya, pera, hindi ba number one, Diyos? God is within me, God is on my side. So, strength yan. And once you realize that God is in you and that God will never leave you nor forsake you, you will learn to accept any situation. Probably not always happily, but always hopefully. And then you'll be able to accept even that which you cannot change. Then you've got to accept your weaknesses and liability. Inuulit-ulit lang natin para lalo natin matandaan. 2 Corinthians 12:10, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Sabi niya, dahil kay Kristo, natutunan kong ipagpasalamat at ipagdiwang maging mga kahinaan. Sapagkat kung na kay Kristo ako, yung kahinaan ko magiging strength dahil isusuko ko sa Kanya. Kadalasan nga po, yung ating mga strength ang nagiging weakness na pag hindi isinuko sa Diyos. Pagka sumigi ka ng sumigi na hindi kumukonsulta, hindi sumasangguni, hindi nagsasubmit sa Diyos, yan ang nagiging weakness, yung dating strength. Dahil na ipagyayabang sa Diyos. Samantalang yung weakness mo na lagi mong inilalapit, yun ngayon ang pupunuin ng Diyos, nagiging strength. So kahit ka sumuling, kapatid, kung ikaw'y na kay Kristo, blessing. So bakit ka magre-reklamo? Bakit hindi mo tatanggapin ang kalagayan at ba't hindi mo tatanggapin ang iyong sarili? How else can you be a friend to yourself? Nourish yourself. Nourish your body. Nourish your mind. Nourish your soul, your emotion, your spirit. 3 John 1:2, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Part ng pagiging makadiyos, mahalin mo ang iyong sarili na ibinigay sa iyo ng Diyos. Hindi yun masama. Ang masama lang kung nilalamangan mo na yung kapwa para mahalin mo ang iyong sarili. Inaagawan mo na yung kapwa para lang bigyan ng kasiyahan ang iyong sarili. Pero yung hanapin mo ang iyong paglago, hanapin mo ang iyong kasiyahan, ang iyong pamumunga, hindi lang yan dapat. Yan ay tungkulin din. Sapagkat ang lahat ng ibinibigay ng Diyos sa atin ay dapat nating alagaan. At ibinigay sa iyo ang sarili mo para alagaan mo. At ibinigay din ng kapwa para alagaan natin. Pero kung nakikita nyo sa mga eroplano na ipinapakita na pelikula o demonstration bago lumipad, na sinabi, pagka nawala ng oxygen dito, may lalabas sa mga oxygen mask. Kung may kasama kang bata, lagyan mo muna ang iyong sarili at saka mo siya lagyan. Bakit ganon? Tulungan mo muna yung sarili mo para ka makatulong sa iba. Kasi kung inuuna mo yung bata, tapos bigla kang naubusan ng hangin at ikaw namatay, paano ngayon magsusurvive yung bata? So sabi, unahin mo ang sarili mo. Hindi dahil makasarili ka, kundi para makatiyak ka na magsusurvive ka at makakatulong ka pa sa iba pagkatapos. Pero hindi pwedeng hindi mo mamahalin ang iyong sarili. Tapos sasabihin mo, mamahalin mo ang sandaigdigan, mamahalin mo ang lahat. Sapagkat kung bumigay na yung katawan, bumigay ang iyong isip, bumigay ang iyong emosyon, ano pang pagmamahal ang maibibigay mo sa iyong kapwa? Minamahal ang sarili at inaalagaan. Daniel 1:12, give us nothing but vegetables to eat
and water to drink. Ano to? Ang mga kabataan ng Israel, ang mga kabataan ng Judah, kinuha ng isang bansa na sumakop sa kanila. King Nebuchadnezzar took noble princes away from royal households and brought them to his capital to become his hostages. And not only hostages, he wanted to educate them in the ways of his empire so that when he sends them back to their own respective countries, loyal na yung mga yon sa kanya kahit pa nga sinakop yung mga bansa. So halimbawa, may prince ang Pilipinas, sinakop tayo na Amerika, kinuha yung prince natin, dinala sa Amerika para palakihing malaka-Amerikano, para pag ipinadala dito at maging gobernador, maka-Amerikano ang isip, loyal sa Amerika, hindi na sa Pilipinas. Ganun ang ginawa nitong si King Nebuchadnezzar sa mga prinsipe ng Judah. At sila Daniel, pinapakain niya ng mga pagkain ng hari, masasarap na mga alak, masasarap na mga putahe. Tinanggihan nila Daniel. Kasi una, ayaw nilang masanay sa pagkain na yun dahil hindi maganda ng pagkain nila, baka mapalitan ng culture nila. Pangalawa, ayaw nilang magkaroon sila ng utang na loob sa hari, na umaasa sila sa masasarap na bagay, baka tuloy ibenta na nila ang kanilang kaluluwa para lang patuloy na tumanggap ng magagandang bagay. So sabi nila Daniel, mahal namin ang aming sarili, mahal namin ang aming identity, at mahal namin ang aming katawan. Nakakataba lang yung mga pagkain ninyo, malalasing lang kami. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. At nung ayaw silang bigyan ng ganung uri ng pagkain ng bantay dahil baka daw siya mapagalitan, sabi, after 10 days, subukan mo kung magiging mahina kami o malakas, at kung naging mahina kami, baka ka nga mapahama, kakainin namin ng gusto mo ipakain sa amin. Pero ito muna, tingnan natin. Dahil in-assert nila ang identity nila, in-assert nila yung gusto nila, lalo silang lumakas, natuwa ang Diyos sa kanila, lalo silang naging matipuno kaysa doon sa mga kumakain ng king's food. So pinayagan na lang sila. But you take care of your body. Hindi ka lang maglalagay sa iyong katawan ng mga pagkain na alam mong nakakasama sa katawan mo mismo. Bakit ka kakain ng lason? Pero ang ginagawa ng napakaraming tao ngayon, umiinom at kumakain ng lason araw-araw. Pag pinagalitan mo pa, sa'yo pa magtatampo. Pag pinigil mo pa, nagagalit pa. Pero kain ng lason. 1 Corinthians 6:20, honor God with your body. Kahit po tayo gano'n ka-espiritual, yung espiritu natin nakatira pa rin sa katawan. Pag namatay pa rin yung katawan mo, wala na rin yung choice yung espiritu mo, kundi umalis na rin. Kasi wala na siyang titirhan. Kaya dapat inaalagaan ang katawan ng tao. Inaalagaan sapagkat yan ang templo ng espiritu ng Diyos. That's another way to be friendly with yourself. Hindi pwedeng lagi kang sacrifice sa iba. Para sa iba. Tapos yung katawan mo, napapabayaan mo. Yung kalusugan mo, napapabayaan mo. Dahil pag namatay ka rin, wala nang tutulong sa kanila. It is important to take care of yourself. Be faithful to yourself. Napakahalaga nito sa pagiging friendly sa ating sarili, mga kapatid. Be faithful to your beliefs. Be faithful to your aspirations and goals. Be faithful to your well-being. No? Huwag niyong agad-agad isinusuko ang gusto niyo sa gusto ng iba. At yan kung minsan ang isang malaking kakulangan nating mga Pilipino. Sapagkat sobra tayong mga mabababang loob, may kagandahang loob tayo, mahusay tayong makipagkapwa, makisama, madalas, marami na tayong ginagawa, hindi naman yan ang gusto natin. Pero dahil yan ang inaasahan ng ating kasama, ng kabarkada o ng sinuman, huwag niyong agad-agad isinusuko ang inyong pananalig, ang inyong paniniwala, ang inyong gusto, lalo't alam niyong di naman masama. Huwag kayong agad dumaatras. Pagka sinabi nung kausap niyo, anong gusto mo? Pakwan o milon? Sabi mo, pakwan. Tapos sabi niya, hindi, milon ang masarap. Oo nga pala, milon nga pala ang masarap. Ganun ka na agad, atras ka na. No? So, bakit? Di milon ka, pakwan ako bakit? Huwag kayong atras ng atras agad. Kung may pananalig kayo, hindi naman masama. Stick to it. Hindi yun masama na panindigan. At yan ang nakikita kong laging nagiging api ang mga Pilipino, laging nagbibigay agad, nagpaparaya. Kasi ang pagpapalaki sa atin sa ating pamilya, huwag kang sasagot, sumagot ka na lang, opo. Kaya aapi tayo lahat. No? Hindi kasamaan na manindigan para sa paniniwala. Kahit ikaw na lang ang nakatindig. Ang madalas na-emphasize sa atin, yung pakikisama. Totoo, Filipino trait yan. Pero meron pa tayong isang dakilang trait, higit na dakila sa pakikisama, paninindigan. It's an institution in Philippine society. Maninindigan ka kahit nag-iisa ka dahil naniniwala ka doon.
Tingnan niyo po si Daniel. Ipinagbawal sa kanila na manalangin sa loob ng so and so period. Doon ka lang daw magdadasal sa hari ng Babylonia dahil sila captive. Napigil ba siya? No. Binubuksan pa niya yung bintana na karap sa Jerusalem, doon siya mananalangin, kaya nakita siya ng mga agent ng hari at siya hinuli. At sinabi, bakit ka nagdadasal? Sa'yo ng Diyos ko eh. Nanindigan siya. Kaya siya ay itinapon sa kulungan ng mga leon. Suddenly, Daniel's name was on the menu at the Lions Club. No? Pero ano nangyari? Nawala ng gana ang mga leon nung siya ang kakanin. Kahit sila gutom na gutom, hindi nila pinatulan itong pagkain na si Daniel. Ibinless siya ng Lord kasi nanindigan siya. Yung mga kasama niya rin sa Babylonia na mga kabataan, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Nag-utos ang hari, pag tumugtog ang mga trompeta, mga tambol, lahat yuyuko sa rebulto ng hari o rebultong ito ng Diyos-Diyosan na kailangang sambahin. Dahil ayaw nilang sumamba, dahil sumasamba sila sa Diyos ng Israel, nang tumugtog, nagluhuran ng lahat, silang tatlo lang ang nakatirang nakatayo. Dramatic very cinematic. Nahuli sila. Anong ginawa sa kanila? Inihagi sila doon sa oven, nagawaan ng bricks. Kasya ang tao doon kasi sinasalansan mo yung bricks sa loob bago mo painitin ang oven na ito. So, ano nangyari? Sinamahan sila ng Diyos sa loob. At nakita ng hari, bakit hindi nasusunog yung mga sinusunog natin at may kakaibang karakter na kasama sila sa loob? At ang natakot ay yung hari, so, sige, lumabas na kayo, joke only. At hindi sila nag-amoy usok. Nanindigan sila. Sinamahan sila ng Diyos. Pag maninindigan kayo para sa totoo, hindi kayo nag-iisa kahit kailan kasi kasama nyo ang Diyos. Now, one word of caution, iba naman yung paninindigan para sa mga core beliefs at iba naman yung dahil nang aasar kaya ka lagi na lamang na sumasalungat sa kapwa. Iba naman yun. Iba naman yung nagpapakyut ka lang na lagi ka na lang kontra sa lahat. Iba yun. Pero yung core beliefs mo, naninindigan ka doon, alangan namang isuko mo yung core belief mo. Sino ang maninindigan para doon? Iba? No. If you will not stand up for your core beliefs, nobody will. Kaya kailangan, hindi mo isinusuko yun agad-agad. Napaka-importante na iginagalang mo ang sarili mong paniniwala na hindi mo agad-agad na pinabubura sa iba. Hindi mo agad-agad inihihingi ng tawad na meron kang ibang paniniwala. Kung yun ang paniniwala mo, it is your right to believe in it. Napakahalaga lang sa ating mga Kristiyano, chine-check mo sa Biblia kung paniniwala mo, biblical or godly. At kung biblical o neutral, hindi naman kontra sa Bible, stand up for it. How do you become a friend of yourself? Be kind to yourself. Sabi ni Solomon na napakarunong, Ecclesiastes 7:16, do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Nakita nyo? Sabi, huwag ka sobrang righteous. Masisira ka lang. Ngayon, huwag ka naman masyadong maging sobrang talino. Di ka lang mag-enjoy sa buhay. Pero sinabi rin niya, don't be overbad. Ha? Sabi niya, a man who is godly will avoid all extremes. Sabi niya, sa gitna ka lang, huwag ka extremist. Ganun ang buhay. Yung mga extremists, sobrang unkind to themselves. Lalo yung mga nagiging religious extremists. Pag may naisipan na pag-aayuno, hanggang magkanda payat-payat at nagkanda matay-matay na siya, nag-aayuno. Sabi, ano bang napala mo? Natuwa ba ang Diyos na nagutom ka? Ngayon, kung mag-aayuno ka para magkaroon ka ng oras manalangin, hindi ka na mamamalengke, magluluto, magkakain, maghuhugas ng plato, di okay, mag-ayuno ka. Pero yung wala naman dahilan, ginugutom ang sarili mo dahil akala mo kinakatuwa ng Diyos, bakit? Ganun. Tsaka maraming mga tao na wala ng kasiyahan sa buhay. Yan nga ang binabanggit ko minsan Hindi na marunong mag-party. Sasabihin ng anak, mag-party po tayo nanay. Huwag na, yung pang-party mo, ibibili na lang natin ng mga Biblia. Bigay ka na bigyan ng Biblia, hindi rin mo pinagbabasa ng mga pinagbigyan mo kuminsan. Nagsakripisyo ka ng sobra-sobra. So kailangan wise ka rin sa pagbibigay. Hindi lang enough na nagbigay ka, binasa ba? Tsaka titingnan mo rin yung sakripisyo mong sobra-sobra. Is it worth it? Of course, it's always worth to give the Word of God, but you've got to apportion your resources. Alam nga namang lahat na lamang ng kinita mo, inilagay mo sa misyon, tapos hindi na kayo kumakaing mag-anak. No? Wala na kayong kasiyahan sa buhay. Kaya meron kang konti nito, konti noon, konti nito. Kaya sabi ni Solomon, do not be an extremist. Do not be over-righteous. Meron pa na wala nang kakainin, ihuhulog pa lahat doon sa offering, yung kanilang pera.
Bakit mo naman gagawin yun? Di magtira ka para sa sarili mo kung talagang wala na. Yung iba naman kasi, ginagawa nila yung puhunan, ay inilagay ko lahat, maobliga ang Diyos na lalong paramihin yan. So kung minsan, hindi rin naman napakaganda nung layunin, na namumuhunan lang pala para tumubo. Kasi sabi natin, don't be an extremist, even in what you do. No? Yung iba naman, pag dadasalin mo lang para sa pagkain, lumamignat na panis na ang pagkain, hindi pa tapos ang dasal, extremist talaga. No? Madadala ka sa susunod, huwag yung pagdadasalin ito. No? Dahil ang haba, merong mga sobrang righteous, ayaw nila manigarilyo, lahat na lang naninigarilyo, pinagalitan. Hindi huwag ka manigarilyo, pakialam mo doon sa iba. Ang katawan mo, bit mo yung katawan mo. Yung ginagawa ng kapwa sa katawan niya, pananagutan niya yon. Gusto mo magturo, gusto mo mag-inspire, yes. Pero kung pestehan ng mga tao na mamuhay sa paraan na ikipinamumuhay mo dahil ikaw yun eh. Kung nakarating ka na sa ganung level ng pagkaunawa, ganung level ng commitment, ang dami mong dinaanan para marating doon. Dinaanan ba yun ng kapwa mo? Ba't hinahanap mong nandun din siya sa level na yon? At yan kung minsan, mga kapatid, ang napakahirap sa mga Kristiyano. Ina-assign natin sa iba yung ating paninindigan. Kaya mga kamag-anak natin kung minsan, ang tingin sa mga born-again Christian, salot. Hoy, hayan na naman si salot. Mag-uwian na nga tayo. No? Kasi kahit na dumudugo siya at may mga sakit-sakit, Bible study muna tayo, unahin natin ang salita ng Diyos. Pati mo muna ako lagyan ng kurita sa sugat ko para ako gumaling, unahin ang salita ng Diyos. This kind of extremism, wala sa lugar, wala tuloy matuwa sa ating kuminsan eh. No? Na merong kamag-anak na namatay dadalhin sa simbahan kung ano ayaw pumasok sa loob, akala mo naman impyerno yung papasukin. Samantalang doon nga siya lumaki. No? Akala mo napakalaki ng kawalan sa kanya na makitungo sa mga kamag-anak na nalulungkot dahil naninindigan. Ito yung paninindigang sinasabi ko mga kapatid na not worth it. No? Hindi naman masasaktan yung kaluluwa mo na ikay naging magalang at makapagkapwa lalo sa mga nalulungkot. Yung mga kamag-anak mo ikakasal sa isang simbahan na hindi ka member, ayaw mo magpunta doon dahil ayaw mo makipamatok. Mga extremist application of Scripture that cannot be seen in the life and example of Jesus. Ang tawag nga kay Jesus, friend of sinners. Friend of glutton and drunkards. Yun ang sabi sa kanya, kaibigan ng mga lasenggo, ng mga matatakaw, kaibigan ng mga makasalanan. Bakit? Dahil nakikisalamuha si Lord doon. Aanin mo nga naman ang asin kung hindi mo isasama sa mga nabubulok para maging daing yung isda at huwag mabulok. Ano? Aanin mo ang asin kung hindi mo ilalagay sa matatabang para magkalasa. Pero kung minsan, mga extremist Christians, ayaw nang makitungo kahit kanino, sa kamag-anak, sa kaibigan, sa office mate. Kaya tuloy lalong iniiwasan ng kapwa, lalong walang madala sa Panginoon. So, be kind to yourself. Dapat naging asset sa atin na tayo nasa Panginoon, hindi liability. Dahil hindi gusto ng Diyos na liability siya sa buhay natin. Gusto niya asset. Pero kung mali kang magdala, magiging liability yon. Especially if you are self-righteous. So sabi, be kind to yourself. Do not be over-righteous, neither be over-wise. Do not be over-clean. Walang pinakamahirap na kasama kundi ang sobrang linis. Mga asawa na pag nagusot ang sapin, papabangunin pa yung asawa para ayusin muli. No? Yung laging pinag-aawayan ng mga tumutulong galing sa banyo, tumutulong kamay galing sa lababo. Pagka 3 taon, 4 na taon, ganun pa rin. Maghiwalay na lang kayo. Kung hindi mo tatanggapin na ganun siya, no? Dahil mamaya, paghihiwalayan nyo rin yon. A house must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Pag yung bahay mo parang ospital sa linis, diba? Nakakatiyak tayo, bihira ang taong gusto magpunta doon. Sabi, don't be extremist in everything. Even cleanliness, when done in the extreme, can be a burden. Sa lahat ng bagay, ayoko nang isa-isahin pa mga kapatid. I hope nagkakaintindihan naman tayo na huwag kayong extremist in anything. No? Gitna lang, relax. Sapagkat ang Diyos ay hindi naman gusto tayong hirap na hirap sa pagsunod sa Kanya. Kaya nga si Jesus na ang pumasa ng krus, siya na nga ang nagpapako doon para gumaan-gaan ang ating buhay. So yung papahirapan dahil naging Christian kayo. No? Ang dami-dami ko sa mga dietary requirements. Sabi ni Lord, it's not important what gets into the mouth, but what gets out of it. At ngayon, ang mga extremism ng mga Christians, kailangan pa ang pag-pronounce mo sa pangalan ni Jesus, yung Hebrew pronunciation. Pag mali pa ang pronunciation, walang talab. Another extremism.
Kailangan ng culture ng church mo, ang tugtog ng Israel, o sayaw ng Israel, o kung ano-ano. That's another form of oppression. Sabi nga ni Shakespeare, a rose by any other name would still smell as sweet. Subukan mo, natawagin mo yung rose na gumamela, maiiba ba ang amoy nun? Maiiba ba kung ano siya? Bakit nagpapakamatay yung mga iba sa pronunciation, sa tamang spelling ng mga Bible names, mga bagay na hindi dapat pinag-aaksayahan ng sobrang lakas? Another kindness to yourself, brothers and sisters, have enough rest. Bagamat konti namang tao sigurong nangangailangan ng ganitong payo, dahil dapat yung iba payuhan, hoy, sobra na ang rest mo. But have enough rest. Psalm 116:7, be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to you. Mahalaga nakapahinga ang isip. Kung hahanap kayo ng trabaho, yung isa hirap ang katawan, pero tahimik ang loob. At yung isa, hindi hirap ang katawan, pero hirap ang loob. Huwag kayong malito. Bigyan nyo ng halaga yung kapayapaan ng loob. Yung isa, maraming kita, pero ang gulo-gulo ng isip. Yung isa, konti lang ang kita, pero tahimik at simple lang. Huwag kayong malilito. Be kind to yourself. Huwag nyong guluhin ang isip nyo kung hindi kailangan. Huwag nyong lilituhin ang inyong kaluluwa ng maraming bagay kung pwede namang pumili ng mas simple. Kaya yung mga laging namumroblema, laging seryoso sa buhay, actually you're not being kind to yourself. Because when you worry, naiiba ang blood pressure, naiiba ang heartbeat, naiiba ang pulse rate, at pag dumating na yon, bumababa ang ating immunity, ang dali na natin magkaroon ng mga sakit. Yung mga warriors, lalo nagkakasakit. Dinidisiplina ang isip para hindi laging matakot, hindi laging mag-alala, kasi pag ginagawa na natin yon, bumababa ang depensa ng ating katawan. Lalo tayong nagiging madaling magkaroon ng sakit. Psalm 3:5, I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. Pag matutulog na tayo, ipagpasa Diyos na ang lahat. Pati mga alalahanin, mga problema, huwag niyong dalhin sa higaan. Discipline lang yan. Kung minsan meron kang hindi maiwasan dala-dala mo, pero konting-konti na lang dapat yon, hindi yung lahat na lang iniisip mo. Kasi the quality of your thoughts before you sleep will determine the quality of your sleep. And the quality of your sleep will determine the quality of your day tomorrow. The quality of your sleeping hours will determine the quality of your waking moments. Kaya dapat yung tulog, binibigyan niya ng halaga. Napakadalas ko na pong naulit sa mga kapatid, magpundar kayo ng matinong higaan. Dahil nahihiga kayo 8 oras, 1/3 of your life. But 1/3, kasi 24 hours a day, di yung 8, 1/3 yun. So kung 60 years old na kayo, mga 20 years kayong nahiga under normal circumstances. Tapos yung kama nyo, labas-labas yung spring, tabi-tabingi. Parang barko sa tubig, gagalaw-galaw. Ang paa, lata ng floor wax. Pagkatapos, bukol-bukol. Ang panghi-panghi. O kaya ang init-init. Tapos 1/3 of your life, nandun kayo, wala ba kayong awa sa inyong mga sarili? Ang matinong tao, no? Una niyang binibigyan ng kanyang resources, yung kinakain niya, tapos yung hinihigad niya. Dahil ang sarap ng inyong tulog, ang magbibigay sa inyo ng husay, paggising niyo kinabukasan. Kung mababaw lang ang tulog niyo, lagi kayong pagising-gising, bugnutin kayo kinabukasan, hindi kayo creative, mahirap yon. Gaano kaya karami sa inyo makakapagsabing, maganda, enjoy ako sa aking higaan. And of course, I pray that kung hindi man mahusay yan, dahil choice nyo lang, hindi dahil kasi wala kayong maibili. Kung wala kayong maibili, wala kung magagawa tukol dyan. Kailangan magsikap, manalangin at maghintay. Ang sinasabi ko dito, yung kaya nyo naman, tas hindi nyo inaasikaso. Ang dami ko nang ganyang nakitang higaan, hinahanap mo yung tao, lumubog na siya doon sa kutsyon sa loob. Dahil wala nang spring. No? Tapos ang sikip-sikip, ang hirap-hirap. Maawa kayo sa inyong sarili. Have enough rest. Alam niyo bang mas madaling magkasala yung taong puyat? Mas madaling magkamali yung taong
puyat. So it's part of godliness to have a good rest. Have fun. Ecclesiastes 11:9, be happy, young man, while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Nagtataka ako kung bakit laging negative ang reading ng mga preachers tungkol dito, na parang sinasabi nila, young person, mag-enjoy ka, pero lagot ka sa Diyos. No. Ang sinabi lang, remember also your Creator in the days of your youth. Na sa paghahanap mo ng kasiyahan, huwag kang umo-A, huwag kang mag-extreme, at huwag mong limutin ang Diyos. Kasi alam nyo, iba yung pagsasaya pag bata ka pa eh. So huwag natin pagkaitan yung mga bata pa ng kasiyahan. Kasi pag matanda na sila, may arthritis na sila. No? Nirarayuma na sila. O kaya na-bypass na sila. Hindi na nila sobrang ma-enjoy yung buhay. So habang bata, dapat pinagbibigyan. Basta't alam ang hangganan at hindi nakasasama. Ngayon, tayo kahit hindi na bata, pero kaya na inyong katawan, enjoy your life. Kasi ang buhay, hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Biglang may nahulog na isang tornilyo ng Skylab na kasing laki pala ng bahay, nahulog sa'yo bukas, hindi mo alam, nagkapiya-piyaot kang parang papel. So yung mga balak mong pag-akyat sa bundok mayon, di na matutuloy kailanman. So habang kaya mo, akyatin mo na ang bundok mayon. Huwag mong laging ipagpaliban ang iyong kasiyahan sapagkat hindi mo alam kung ano naghihintay sa'yo sa kinabukasan. At napakahirap nung lagi ka nalang punong-puno ng pagsisisi dahil hindi mo ginawa nung kaya mo pa yung dapat mong gawin. Napakahalaga rin mga magulang, magtira naman kayo sa sarili nyo. Magtira kayo. Huwag nyo ring ubusing lahat sa inyong mga anak. Hindi yan pagiging makasarili. Yan ay pagiging mapag-isip lang. Napakarami na nating nakitang mga magulang na isinalalay na lang ang buong pagtanda nila sa habag ng anak. Ang nalimutan nila ay magkakaroon sila ng manugang na maaaring hindi mahabag sa kanila. Diba? So bakit mo ilalagay yung buong future mo sa kamay ng anak mo na kalahati ng buhay niya ay hawak na kanya magiging asawa? Nakakatiya ka ba? At saka hindi lang yon. Kumisan nga sariling anak, pinababayaan ka rin. At ang pinakamahirap sa lahat ay nagsisisi ka na hindi ka man lang nagtabi para sa sarili mo, pero wala ka nang magagawa pa dahil talagang tapos na ang panahon ng iyong pagkita at tapos na ang panahon ay kay productive. So kailangan ng tao nagtatabi. Iniibig mo yung anak, pero meron ka rin tinatabi sa sarili. Ito lang sabi ko, meron kayong offering, pero meron din kayong pang party, meron din kayong pang ganito. Laging by proportion. Kaya laging may nagtatanong sa atin, hindi na po kami makaipon kasi mula nung nag-Saudi kami mag-asawa, wala nang ginawa mga kamag-anak namin kundi humingi. Dahil siyempre, alam nila, may pera kayo, tuos na tuos pa nga nila araw-araw yung exchange rate. No? Daig pa kayo. Sabi ko, di magbigay kayo, pero sabihin nyo, kayo mag-asawa mag-usap, ang ibibigay lang natin sa mga kamag-anak natin, whatever percent, 5, 10, 15% of our income, at pag ubus na yung 15%, next month na uli. Doon uli sila kukuha ng 15%, uubusin nyo ngayon, uubusin nyo. Pag nangailangan kayo, buti kung maalala kayo ng mga yan. At kahit magbigay ka ng 9 na taon, sa ika-10 hindi ka nagbigay, masama ka pa rin, yung pa rin ang ending nun. So dapat marunong ka magtira para sa iyong sarili. Para hindi ka kahabag-habag pagdating ng araw. Laging proportion. May tithe ka, di ba? May offering ka, meron kang pang charity, meron kang pang savings, meron kang pang gastos. Pastor, paano po kung 200 lang kita ko araw-araw? Di ganun pa rin ang gamitin mo. May nabibili namang mantikilyang isang patak lang eh. Di ba? May nabibili naman ngayon na shampoo na sachet lang. No? So, kahit anong budget mo, may katapat na produkto. Pero kailangan budget pa rin. Kasi pag inubos mo lahat yan, bukas, paano ka? So have fun, but be intelligent. And also grow in all and every way. Tungkulin natin at pleasure ng tao na mag-grow siya. Dapat ipinaglalaban nyo yun. Ecclesiastes 9:9, whatever your hands finds to do, do it with all your might. Lagyan nyo ng feelings, passion. And James 1:4, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Pag may ginawa tayo, tapusin, gandahan, dahil lahat ng ginagawa natin, tayo rin ang mag-aani pagdating ng panahon. Pero pag nagtanim kang kaprasong ganito, iniwan mo, nagtanim ka ng kaprasong ganon, iniwan mo at pinaulit-ulit mo, sa harvest time, wala kang harvest. So dapat talaga nagko-concentrate ka, binibigyan mo ng oras, panahon, kahit career.
Yung career ko, minsan hindi ka pa umaanin yan hanggang hindi mga 5, 7 to 10 years na consistently yan ang ginagawa mo. Doon ka pala nagkakaroon ng name, doon ka lang nagkakaroon ng associates, doon ka lang nagkakaroon ng mataas na rango o experience, tsaka ka palang aani. Kailangan ang ginagawa natin may passion, may concentration, dahil ang panahon natin ay limitado. Wala pang tao na nabuhay na 200 years matapos isinara ang Biblia. Limitado ang panahon. Mabuhay ka ng 60, 70, 80, 90 years, 95 siguro. Gano'ng karami pwede mong itanim sa panahon na yon na aabutan mo pang mamunga? So kung hindi ka nagtatanim ng maaga at hindi ka nagtatanim ng mabuti, palipat-lipat ka na itinatanim, namatay ka na lang, wala ka pang inani. Yung mga palipat-lipat ng pinag-aaralan, palipat-lipat ng mga karir, palipat-lipat ng mga asawa at kapartner sa buhay, ang gulo. Choose a few things and focus on them, and that means turning your back on everything else. Pag may napili kayong gawin at bibigyan nyo talaga ng inyong atensyon, ibig sabihin, pinili nyo na rin hindi gawin lahat ng hindi nyo piniling gawin. So, huwag nyo ng panghinayangan yon. Yung iba nag-asawa na, ano kaya nangyari sa buhay ko kung ito ang aking pinakasalan? Hindi nga yan ang pinakasalan nyo, so huwag nyo nang isipin, pampagulo lang yan sa isip. Panindigan nyo na yung ginawa nyo ngayon. Dahil total, nagtanim na kayo dyan, alagaan nyo na, lagyan nyo na ng fertilizer, dyan na kayo aani. Hindi pa iba-iba, papalit-palit. A rolling stone gathers no moss. At ito, gusto-gusto kong sabihin sa mga young adults, lalo sa mga youth, kasi kung ikaw naman nasa alas 4, alas 5 na lang yung buhay, parang wala ka na rin masyadong magagawa para palitan yan eh. Kaya mahalaga habang bata nag-iisip ka, ano bang gagawin ko sa buhay? Ano magiging kahulugan ng buhay ko? Anong gusto kong itanim talaga na matataniman ko, maalagaan ko at aabutan kong namunga sa aking buhay? Mga elemento ng buhay. Napakahiwaga ng buhay, napakaiksi, but it is always long enough if only we would be wise. Ito pong aking mga lahat ng binanggit na to be a friend to yourself, this is not for the already selfish, all right? But this is for those who are good to others, but not to themselves. Lahat ng binanggit ko ay para sa mga taong ang bait sa kapwa, ta sa sarili hindi. Pero kung dati nyo nang hinahangaan at minamahal at pinagbubunyian yung sarili, hindi ko sa inyo sinabi lahat ang narinig nyo. Dahil baka lumala lang kayo. Di ba? Pero para sa taong hindi minamahal ang sarili, tapos ang galing-galing magmahal sa kapwa, dapat may balance. Ecclesiastes 4:8, there was a man all alone. He had neither son nor brother. There was no end to his toil, yet his eyes were not content with his wealth. For whom am I toiling? He asked. And why am I depriving myself of enjoyment? This too is meaningless, a miserable business. Maraming ginagawa ang tao pagpapagod na wala namang ikabubuti. At kababasa ko pa lang sa isang international magazine, merong isang super milyonarya sa Amerika na namatay, nagpamana ng milyon-milyong dolyar sa kanyang aso. Nabalitaan nyo? Aso. Tagapagmana ng milyon-milyon. Paano kaya uubusin ng aso yon? At nalaman naman kaya nung aso na pinamanahan siya. Mga bagay na mas maganda sana at mas nagkaroon ng kabuluhan. Kaya napakahalaga po mga kapatid, sa lahat ng ginagawa natin sa ating pagpapasya, sumangguni sa Diyos. Pairalin ang karunungan ng Diyos sa ating buhay para tayo mailayo sa ganitong mga kahibangan, sa ganitong mga pagkakamali. At kumisan tayo man yung ating time, talent, treasure, nalalagay sa kumbaga parang aso rin, parang hindi dapat dun eh. Kumisan napakarami mong pag-ibig na inuubos sa taong hindi naman dapat ibigin. No? Napakarami mga pagpapakasakit at pagpapakamartir na parang tubig na ilalagay mo sa isang latang butas. Wala ring registration. Kahit anong paghihirap at pagpapakasakit mo, binabaliwala ka rin. Ba't mo sasayangin ang buhay mo sa ganung uri ng pagpapakamartir? Bakit mo sobrang papahalagahan ng taong di nagpapahalaga sa'yo? Bakit hahabol-habulin mo yung takbo ng takbo, di napagod ka lang? Bakit mong pinipilit na ibigin ka nung ayaw sa'yo? Di ayaw niya, wag. Wala nang isang kahabag-habag pang higit doon sa taong hindi naman minamahal, pinipilit magpalimos ng pag-ibig. So lalo kayo na mga wala pa mga asawa, pinipilit yung magkaasawa. Kung hindi darating yung Mr. Right, kahit yung Mr. Right now, pwede na. Di wala.
Kesa kung sino na lang, papayag na lang kayo para na lang matuloy, para maisuot nyo yung wedding gown yung binili nyo sa Eloise. Di wala, no? So isang malaki pong pagsasayang ng buhay, mga kapatid, yung mamalimos ka ng pag-ibig. Kung ayaw ba sa'yo, di wag. Huwag kang magpakaaba. Huwag kang mamalimos. Kasi yung taong hindi umiibig sa'yo, habang namamalimos ka ng pag-ibig niya, lalo lang nandidiri sa'yo. Lalo lang nawawala ng gana sa'yo. Sabi nga nila sa Laguna, naadwa lang sa'yo yan. Di ba? Kasi kung hindi ka likas na mahal, wala kang magagawa tungkol doon. Ituring mo na lang at ibali mo ang iyong atensyon sa paggawa ng kopra. Meron ka pang magagawang bukayo. Huwag sayangin ang buhay sa isang pag-ibig na hindi sinusuklian. Naintindihan niyo ako? Kung hindi kayo mamahalin, huwag niyo na lang mahalin masyado. Diba? Ang dami ko lang nakitang tao, kawawa naman, yung talaga ang buong buhay, ifinokus na lang sa isang taong di naman siya mahal. Bakit? Mahalin niyo ang Diyos, mahalin niyo ang inyong sarili, para pa lang kayo matutong magmahal ng tamang paraan sa kapwa. No? Hindi ipinapaaba, hindi ipinapaapi, at hindi ipinapabaliwala ang sarili kasi tayo ay pinapahalagahan ng Diyos. Pag di natin iginalang at pinahalaga nating sarili, para na rin nating di ginalang ang Diyos na nagpapahalaga sa atin. Women, you must respect your teacher. Men folk to respect you. No? Hindi ko mo nakita yung nanay nyo dati, kahit binabato ng kalan ay pumapayag, papayag din kayo. Diba? Dahil hindi yan nakagustuhan ng Diyos, hindi yan ang ibig sabihin nung submit to your husband na pinapakuluan ka sa kawali payag na payag ka. Discover, rediscover yourself. And be the friend that you can be to yourself. Yung kanta na, I've been to paradise, but I've never been to me. I wonder if you know the line of that song, but there's a lot of truth in it. You've got to be able to go into yourself, to know yourself. You know why? Because you will find God there. And you will be able to say, I am fearfully and wonderfully made. Diyos namin sa langit, suriin mo po ang aming puso kung kami nagiging matapat sa inyo, kung kami ba'y good stewards of ourselves. Ang aming katawan, ang aming emosyon, ang aming mga aspirations na ipinagkatiwala mo sa amin, ay amin bang inaalagaan o pinagtataksilan? Habang ayaw naman namin Diyos na maging mayabang, ayaw namin maging selfish and self-centered, but teach us to have a healthy value that we attach to our being human, to our being your temple, to our being your children. Magbulay-bulay tayo mga kapatid kung meron dito na maliit ang pagtingin nyo sa inyong sarili. Inaakala nyo wala kayong halaga o kaya ay kulang ang inyong halaga. Mag-isip-isip kayo. Jesus died for you. You are valuable. God created you and God sustains you. You are valuable. Hindi ko ito sinasabi dun sa mga napakalaki naman ng pagtingin sa sarili. Kailangan naman nun para mag-balance ay pababain ang sarili. Pero kung sobrang baba ang tingin natin sa ating sarili, hindi yan maka-Diyos. Pagsisihan, ilapit sa Panginoon,